Hello mga kasimpleng buhay, kamusta po kayo lahat? Nandito na naman po ako para i-share sa inyo isang simpleng pamumuhay ng isang regular na manggagawa sa Pilipinas. Ayan, kinakabit ko na po ang aming kurtina dahil magpapasko na. Sa totoo lang po sa gabi ko po ginagawa ang mga gawaing bahay kasi nga late na akong umuwi lalo na ngayon magde-December dahil maraming rush sa trabaho. At yan na nga pinalitan ko ang aking mga kurtina. Syempre magde-December na, kailangan pang malakas kurtina ang ilalagay natin. Yan. At syempre kahit gabi magtatanggal tayo ng agoy niyan dahil bihira lang tayong makakapag general cleaning. Sa susunod na araw itutuloy yan o gabi. At yan pati kurtina ng sa may pintuan ng banyo, lalagyan yan, papalitan yan. Sa totoo lang po, nakasanayan ko na talagang maglinis sa gabi dahil sa gabi na nga kami nakakauwi. Sabi nga ng mga matatanda, bawal daw maglinis sa gabi. Para sa akin po, naku po, nasa tao yan kung ano yung malas at saka swerte sa kanya. Depende na lang kung anong klaseng pamumuhay meron ka. Kung tamad ka, mamalasing ka. Kung matyaga ka, di swerte. At yan na nga, pati cover ng sopa pinalitan ko na kasi ilang linggo na rin nalalabhan yan. At yan, may mga makukulit na alaga. Sinasaway ko isang mag-scratch, ginagawang scratch pad yung likod ng sopa. Kabihira si Toshi. Sinakot na nga ni Lilo. Yan nga, buti sa'yo. Balak ko pa sanang maglaba ng mga cover ng sopa at mga tinanggal kong kortina. Kaso lang gabi na, hindi na kaya ng hours ko. Sa susunod na lang na araw, inot-inot na lang isa lang sa washing. Washing na lang para mas mabilis. Yan, nilagyan ko muna temporary cover para hindi madumihan agad. Finished product, itutuloy sa susunod na gabi. Kasi laging may pasok, kaya gabi lang pwedeng gawin. Ayan. Ang buhay ng isang empleyado. Sa gabi talaga ginagawa yung mga gawaing bahay. Siyempre magpapasko, kailangan pang Christmas yung kortina natin. Kahit paano. Ayan, finished product. Next gabi naman yung iba. Ganyan lang muna kasi hindi pa nalaban yung pang-cover. Temporary lang yan. Kasi yan, mga yan, hindi pwedeng lagyan ng walang sapin. Magninis-nis yan. Napasaway na laga yan. Silang gumagamit ng upuan kaysa kami. Mas madalas silang gumamit. Ano? Lilo? Okay ba? Okay? Okay? Lilo? Okay? Okay. Lilo? Yan na nga mga kasimpleng buhay, sumunod na araw, nagkaroon ako ng day off sa wakas. At yan na nga, pinunasan ko na yung lamesang pagpapatungan ko ng mga halaman, yung pangmalakasang halaman, yung mga pinapangos ng aking mga alaga. At yan na nga si Little Boss Lilo, nakabantay na naman. Lagi na lang tinandyan yung pusa na yan pag nagtatrabaho ako sa loob ng bahay. Sumusunod kung saan-saan. Ang kulit, gustong magpakarga. At yan na nga, inumpisa ko na maglagay ng aking mga halaman dahil ilang linggo na rin na arawan yan, ipapasok ko sila ulit. Sino po sa inyong nakaka-relate na hindi mapakali sa loob ng bahay pag hindi maayos tignan, yung maaliwalas tignan? At yan na nga, kahit sabihin day off, hindi makakapagpahinga dahil iisipin mo din kung anong gagawin mo sa loob ng bahay. At yan na nga, si Little Miss Lilo, gustong magpakarga talaga pero sorry, mamaya nga na lang magpakarga, marami pang gagawin si Meow Me. Pambihirang pusa to at ayan, di ko na natiis, kinarga ko na saglit dahil ang kulit-kulit, hindi titigil yan hanggat hindi kinarga. O ayan, nagpakit pa yan. Pasaway. At yan na nga, tapos na ang commercial ni Lilo. Itutuloy ko ulit yung paglalagay ng halaman yan. May dumagdag pang isa, si Liusyo. Pasaway din yan. Ayan, oh. Nahanap yan ng pwesto kung saan siya komportable. Tuwa ang mga yan pag may halaman sa loob. Dahil pinapangos nilang mga yan. At yan na nga, sinasabihan ko sila na huwag galawin ang aking mga halaman. Dahil sigurado hindi aabot yan hanggang Pasko, wala nang dahon. Pabihira mga pusa na to. Sana nga nakikinig sila kahit oras-oras pinaapaalalahan ng mga yan.
At yan na nga't balat ko din maglagay ng Christmas tree. Ang hinihigaan ni Yusyo na yan para may kaunting Christmas tree naman. Pero ang gamit ko lang ay dulo ng kawayan. Wow! At least tipid. Organic pa. Gagawing Christmas tree dyan. Ang bira ka Lilo. Wala na yun ito. Oh. Ba, tignan nyo yung isa. Si Toshi, oh, sinubukan din. Kung bagay-bagay ba, Toshi? Ba, huwag lang papangusin mga yan, ha? Paabutin nyo naman hanggang Pasko. Hawa kayo sa mga halaman ko. Ha, Tosh? Toshi? Ikaw na pogi dyan. Ba, Christmas tree ilalagay dyan. Hindi nyo higaan yan. Hindi nakareserba para sa inyo yan. Para sa Christmas tree yan, boy. At ito na nga, natapos ka din after ilang taon. Diyos. Ayan pala, ginagawa ko na ng paraan para maglagay na ng Christmas tree. Pero magtatanghalin at manananghalian na. Mamayang hapon ko siya ulit itutuloy. Dahil may nagpapatugtog din, pambihira. At ito na nga, hapon na at itinuloy ko na yung aking ginagawa. Tinuna ko muna sa may harapan, sa may pintuan. Alas 5 na pala yan ng hapon. Napon na ako nagising, nakatulog ako after lunch. Pambihirang buhay, oo. Kala ko hindi ko na matatapos yan. Bali hanggang dyan lang sa half ng pintuan lang namin ang nilagyan ko ng display. Kasi aabutin yan ng aso. Marami akong alagang aso, 3. Bali, ang ginamit ko pala dyan yung mga dati ko pang ginamit. Last year pa. Bali, pang 3 taon nang gamit ko na yan ng mga pang-vendor. Kung pagkatapos kasi ng Pasko, bagong taon, nililigpit ko na yan ng maayos. Tinatanggalan ko ng alikabok kasi maalikabok po yan. Tsaka ako ilalagay sa tamang lalagyan. At ayan na nga, itutuloy ko na yung Christmas tree. May mga ilalagay ako dito. Mura lang po ito. Last year ko pa ito ginamit. Ganito din ang ginamit ko. Ang last, syempre, ang star. Ay, may mga boss na dyan, oh. Ay, nako, hindi ata abutin hanggang bukas ang aking DIY Christmas tree. Diba? Tipid. Napakita ko po sa inyo kung ano yung simpleng Christmas light namin sa labas. Tayo muna natin yung ilaw. Ayan po siya. Christmas light. At ito na nga po mga kasimpleng buhay. Ito lang ang aming simpleng dekorasyon ngayong taon. Maligayang Pasko sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.